But the point, Erwin, sa mga follower ni Erwin Tulfo, ito kasi kadyutahan at nililin lang kayo. Nag-fast forward sa kwento niya. Hindi mo sinagot paano mo ninakaw ang identity ni Sylvester Stallone. No, ni Rich Sylvester. Yun eh. Paano mo ninakaw yung identity niya? Paano ka nakapasok doon sa military na sinasabi? Kasi nag-fast forward ka na eh. Sa kinuwento mo muna, paghihirap. Tapos, may mga pagkakataon na nag-uusap kayo mga Pilipino na, may trabaho ba dyan? Ganon din ako, mga hitaan. Di ba? Alam niyo yung story ko, yung mga palangga ko, mga ganyan. Nambubudol kay, ginagago mo yung Pilipino. Hindi na tanga tong mga palangga ko. Kaya yung mga palangga dito, gumising kayo. Ang problema sa iyo, Erwin, naging gahaman ka. Naging greedy ka. Kung hindi ka nag-ambisyon, hindi ka na nga nabuking ng panahon ni Duterte. Kasi hindi ka binigyan ng pwesto. Dahil alam ng Duterte administration na Amerikano ka. Kasi 2021 lang ni-revoke ng US government ang iyong pasaporte. Ang question doon, wala tayong problema doon, Erwin, na nagtrabaho ko, kaluoy man si Erwin, $5 per hour, dahil TNT, $3 na lang. Ganon din ako. I was a student, di ba? Nag-student visa and everything. Tapos, ang per hour noon is $10, 8 lang natatanggap ko, kasi ganito, ganyan, student pa, we're just waiting for da-da-da-da. Halos pareho ang kwento ng mga nandito sa Amerika. Mag-agree kayo dyan. Ang issue dito ay hindi TNT. Ang issue dito yung identity theft, ang pagnanakaw mo based on that documents na pinresent ko na sino si Sylvester, si Erich Sylvester. Okay na yung TNT na nakakuha ka ng papel mo dahil later on nakapag-asawa ka, wala tayong issue dyan. O later mayroon palang nag-sponsor sa'yo na kumpanya o ganyan, wala tayong problema dyan kung from TNT kasi I know a lot of people. May mga classmates ako dito sa Amerika na nag-telearalan kami, nag-aral-aral kami ng bonggang-bongga, tapos yung iba hindi nakakuha ng ang tawag dito, employer, iba-iba. I will tell you, Erwin, dahil somehow, di ba, nakapag-work ako, hindi naman ganun katagal, sa law office na kung saan nag-aayos ng immigration papers. Ako mismo kaya ko kaya kong ayusin yan. Alam mo, yan nga ang gusto ko sa business. Business kung kaya ko lang yung consultancy at mag-aayos ng mga papel-papel, like yung mga petition ninyo dyan sa Pilipinas, I can do that, but I don't have time. So, alam ko yung mga kadyutahan, pero Erwin kasi, huwag mong lokohin yung sarili mo. Kung nirarespeto mo yung nanay mo na sinasabi mo, namatay ni nanay mo, di ba? Nasabi ng nanay mo, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka this time ng kabutihan para sa Pilipino. Huwag mo kaming budulin. Walang problema kung nag-TNT ka, although mga kapalangga, hindi lang si Erwin Tulfo ang nag-TNT. Millions na mga TNT dito sa Amerika, hindi lang po Pilipino, iba't ibang lahi. Balay mo, swertihin nga kayo, baka si Trump, etos lang, yung pala mag-amnesty siya, patawarin niya lahat ng mga TNT. Kasi nangyari yan nung 80s. Kaso lang, hindi ka nakasali doon, Erwin. Ba't hindi ka nakasali doon sa ano na yon, I think hindi ako nagkakamali, 86, I'm not sure. You comment. Kailan ang huling nag-amnesty ang Amerika sa mga undocumented? 80s yun, but it just so happened, naging Erich Sylvester ka na, kaya you don't need amnesty. So ito ang chika bumbum, Erwin. Huwag mong budulin ang Pilipino. May nalabag kang batas. At wag mo akong pigilan. Nasasabihin, ikaw, yung malaking salamin dyan. sabi ni Winong, yung ano dyan, yung babae dyan na malaking salamin sa Amerika, na ganyan-ganyan, o ng baak-baka nakapangasawa ng AFAM. May ganon. So, ano na lang ang tingin mo dito sa mga palangga ko talagang nakapangasawa ng AFAM? Maswerte ka, may pera, ganon-ganon.
'Di ba? Sana totoo ano, na mayaman ang asawa kong apam. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? O, 'di ba? May mga ganun silang, may mga nilabas si Lisa. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? Tapos ngayon may asawa na naman akong apam. Anong kadyutahan 'yan? At mayaman. Alam mo, wish ko talaga 'yan. Meron bang apam dito na nakikinig sa akin? Ngayon, Erwin, tapos sasabihin mo, oh, umuwi ka na lang dito para tumakbo ka ng presidente, pati si Aljo Bendio. Ganon ba talaga kabobo at kababaw yung mga utak ninyo? Yung mga fallacy nyo sa buhay ninyo? Mga kadyutahan? Nililigaw nyo Pilipino. Karapatan ko bilang isang ipinanganak sa Pilipinas na nagpapadala ng remittance ng accountability from you kasi inappoint ka. I mean, ginawa ka ni Tambaluslos na congressman at sweldado ka ng bayan. Mga kababayan, yung nagpapalo kay Erwin, na kesyo sinisiraan lang namin siya, may mga binanggit pa siyang, I think na, ano daw, sino yung ibig niya sabihin na reporter, na taga Davao? Was it, sino yon? But anyway, dapat na wag na lang daw tayo mag-comment. Matumulong na lang daw kayo kasi yan yung babaeng yan, yung malaki ang salamin, ganyan-ganyan. Ano, nagsalta laban sa administrasyon. Eh, jutang ginina, tanginan yung mga bangag na yan. Bakit? Okay, sino to? Dali, tingnan natin. Okay, sandali lang. Dali, mukhang baka may incoming tayo, baka baka importante. Dali palangga. Baka importante i-touch. Okay. Sige, babaya. Okay, talaga. So, ang punto de vista, thank you palangga, you're watching. So, ang punto de vista dito, Erwin, yung pagnakaw mo kay Sylvester Stallone, ba't hindi naka-on yung aking what the heck? Oh, diba, may card, may pa naman. Sa kay Erich Sylvester. At yung sinasabi mo na hindi kami what do you call it? Huwag na kami magkomentaryo o magkritiko sa bangag na presidente. Oh, yung malaging salamin dyan. Mamahalin yung salamin. Nainggit ka. At least hindi ko to ninakaw sa bayan. At ang iba dyan, regalo. Di ba, wala ka sa tono eh. Salamin ko ba ang issue? Ang issue dito, Erwin, yung pagnakaw mo ng identity ni Sylvester, the Erich Sylvester. Yun yung na-miss mo sa kwento. Paano mo nakuha yung US citizen mo? Paano ka nakakuha ng passport? Dahil ipinaliwanag dyan, 1991, nakuha mo yung US passport mo through Erich Sylvester. Paano mo nakuha? Sino si Erich Sylvester? You know, I'm fond of forensic files. Marami dito ginugurgur. Kunyari, kaya ang question ko, si Erich Sylvester ba ay nagurgur? Ano ba siya? Buhay pa ba si Erich Sylvester? Sino siya? Kamag-anak mo siya? Bakit nanakaw mo? Based on that document na finorward sa atin, paano mo nakuha yan? Hindi issue dito yung nagtrabaho ako kasi kailangan ko buhayin ng mga anak ko. Buha ka ng ina, lahat kaming OFW, ganyan. Ako nga nakikitulog din sa friend ko. Dahil ayoko magbayad, no, bago pa lang ako, ayoko magbayad ng $300. Makikitulog lang ako dati, $300. Totoo yun, dahil syempre, kaluoy man ang aking bibi, di ba? Ganyan-ganyan, padala ko na lang to. It's all BS. Lahat yan pinagdaanan. Gusto mo mag-iyak-iyak pa ako dito? Ay naku anak, nandito si mama sa Disneyland, mapunta din kayo dito. Tapos giniginawa ko. Totoo yung kwento yun. Dumadaan ako sa Disneyland, Erwin. Abi mo bala, Erwin? Nakaintindi ng ilong ko yan. Gumaganyan ako, Edwin, no? Tumutulo-tulo ang luha ko. Naku, yung dalawa kong anak.